Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng babaeng bagamat umahon sa putikan, ay naging biktima naman ng mga taong walang puso. Siya ay si Connie. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil maagang pumanaw si Itay, ako na ang naging katuwang ni Inay upang kami ay mabuhay. Dahilan kaya high school lang ang aking natapos hanggang sa napasok ako sa maling hanap buhay. Hoy, Connie! Bakit mo tumlay ka? Dapat happy ka ngayon dahil marami na naman tayong customer. Malaki na naman nakikitain natin. Naiinis na kasi ako sa ganito kong buhay, Ethel. Lagi na lang hinahawakan, hinahalikan ng iba't ibang lalaki. Naikakama nila sa tamang presyo. Pakiramdam ko, napakadumi ko na. At nagsisenti na naman pala ang kaibigan ko. Connie, wala naman tayong magagawa eh. Sa trabaho ito tayo kumikita ng malaki. Nabibili natin ang mga gusto natin. Nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko nang umalis sa ganitong klase ng trabaho. Pwede naman yun eh. Kaya lang, paano ang nanay at mga kapatid mo? Si Tina, tapos na naman yun ng caregiving. Makakatulong na yun para sa pangangailangan namin. Basta, talagang aalis na ako dito. Huling gabi mo na pala dito. Hindi na pala kita makikita. Oo, Conrad. Nakapagpaalam na ako sa manager namin. Ay, sa wakas, makakalaya na rin ako sa putikang ito. Hinahangaan ko kagustuhan mo makapagbagong buhay at naunawaan kita. Maraming salamat. Kaya lang, alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, di ba? Connie, sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Sa piling ko, mabubuhay ka ng maginhawa at matutulungan mo pa rin ang iyong pamilya. Conrad, nagpapasalamat ako sa alok mo, no? Pero gusto ko mag-isa akong tumulong sa akin pamilya. Ayoko rin makisama sa'yo ang dahil sa pera mo. Sana nunawaan mo ko. At saka sana maging magkaibigan pa rin tayo. Naunawaan kita at nire-respeto kong pasya mo. Oo, para magandang nakuha mong pwesto ng snack house, anak ka. Unang araw mo pa lang, malaki na agad ang iyong benta. Oo nga po, Inay. Gumana yung promo na naisip ko. Oo anong balak mo ngayon? Di tutuloy ko po yung promo hanggang matapos yung first week. Para lalong marami ang mawiwiling bumili at kumain dito. Kung ano man na maaari naming itulong ng mga kapatid mo, handa kami, anak, ha? Narito lang kami. Salamat po, Inay. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Diyos. Dahil ngayon, nadarama ko ng meron din pala akong karapatan sa pagbabagong buhay. Lahat ng nagkamali, binibigyan niya ng pagkakataong magbago, anak. Pero sana, maging matatag ka. Dahil malupit at mapanghatol ang ating lipunan. Tatandaan ko po yan, Inay. Magpapakatatag ako at hindi susuko sa mga pagsubok. Sayang, wala pala siya dito, Aling Senya. Ay, maghapon na kasi ang bukas ng snack house niya, Ethel. Nadagdagan na yung mga tinda niya eh. Buti kaya pa niya asikasuhin mag-isa yun. Kumuha na siya ng 2 kasama doon. Papaano si Tina, may trabaho na. Si Junior naman pumapasok. Kaya hindi siya matulungan. Wow! Ang galing naman talaga ng kaibigan ko. Ano kaya kung
gagawin ko na rin yung ginawa niya. Ay, maganda yun, Ethel. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa. Mga dong, alak at pulutan pa nga. Gusto ko lang magpaalala sa inyo, Jack, ha? Bakit mo? Ayokong gagawin nyo dito sa tindahan ko, yung tulad na ginawa nyo sa ibang tindahan. Yung mag-aaway kayo pag lasing na. Ako mismo nga hambalo sa inyo ng tubo pag ginawa nyo yun dito. Si mga edong naman, oh. Huwag mo kayong mag-alala. Hindi ho kami magwawala din eh. Dapat lang. mga edong. Oo, nagtitinda ako ng alak, pero hindi ko sinabing magpakalasing kayo at manggulo. Ang Edong, magandang umaga ho. Uy! Ang sexy si Connie, ah. Hello, Miss Beautiful. Hello, ganda. Hello din sa inyo. Magandang hapon din, Connie. Ay, meron po ba kayong tinda ng paborito kong brand ng toyo at suka? Meron. Teka. Ito, ayan. Salamat po. Aha. Eto po bayad ko. Ay, Connie, gagamitin mo ba yan sa snack house mo? Oo. O sige, maiwan ko na Ay, kayo. teka, sandali lang. Makipagkwentuhan ka muna sa amin saglit. Oo nga naman, Connie. Oo nga naman. Pwede ka tayo. Eh, bakit ba kasi nagpapakahirap ka pa sa pagtitinda ng pagkain? Eh, mangangamoy mantika ka niyan. Tama yun, tama. Yang bibingka mo na lang ang itinda mo. Sigurado bang bibili kami. Eh, dati mo namang itinitinda yan, eh. Sige na. Marami pa akong gagawin. Diyan na kayo. O pare, sinusupladahan tayo ha. Okay. Ano yan? May araw din sa atin yan. Pare, kung gusto mo, planuhin natin eh. Ay, kaya, Uy, tumigil nga kayo. Pag hindi nyo nilubayan si Connie, ako mismo magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Mura-mura. Alalahanin nyo, kernel lang anak ko, ha? At kapatid ko ang barangay chairman dito. Sa mga edong naman, oh. Lagi na lang ginagamit ng mga kamag-anak niya. Hoy, kung para sa kabutihan, handa silang gamitin ko. Kaya umayos kayo. Ginabi na ako sa pagsasara ng snack house. Nag-inventaryo pa kasi ako eh. Tuloy, inabot ako ng ulan. Eh, dito pa naman sa amin, tamad na magbiyahe yung mga tricycle driver kapag malakas ang ulan. Kaya... Uy! Ganda! Ikaw? Ano ba? Musta? Ginulat mo naman ako. Ang tagal mo naman. Eh, kanina pa kita inihintay. Ano? Bakit? Wala naman akong alam na magkikita tayo ngayon na. Eh, kaso, gusto kitang makakasama ngayon. Sus, alis na ako. Lasing ka eh. Susublado mo naman. Eh, mabayaran naman kita eh. Tigilan mo ako! Nagbagong buhay na ako, no? Bagong buhay? Baka tulad mong hostess, hindi pwedeng magbagong buhay. Tatakbo na yung trabaho ninyo. Tama na! Pwede ba umalis ka na? Iwan mo ako? Oh, iwan Aray! kita. Pagkatapos na Jack! gagawin ko sa... Iwan mo ang braso ko kung hindi sisigaw ako! Sige! Sumigaw ka! Kapag ginawa mo yun, itatara ko tong dala kong patalim sa'yo. Kalala mo na mo! May napatalim ka! Oo! Kaya pagbigyan mo na lang ako para mabuhay ka pa! Walang hiya siya, inay. Napakasama niya. Kakasuhan natin ang hayop na Jack na yon. Sabi mo naman, wala daw maniniwala sa akin na ginahasa niya ako dahil isa akong hostess. Hayop siya! Bakit? Talaga bang walang karapatan sa pagbabagong buhay yung mga katulad ko? Itinakda ba kami? Para mabuhin lang ng mga lalaki? Hindi, anak. Hindi totoo yan.
Lahat may karapatan sa paggalang at respeto ng kanyang kapwa. Bakit nangyari sa akin ito? Tatagal mo ang loob mo. Pagsubok lang sa iyo yan. Pagsubok na, mapagtatagumpayan mo rin. Tutulungan ka namin, anak. Sanyang, kumusta na si Connie? Ayun, nalulungkot pa rin. Walang gana magtrabaho. Nakadagdig sa lungkot na nararamdaman niya ang hindi pagkahuli sa hayop na si Jack. Walang hiya talaga ang taong yun. Sinaway ko na sila nung nasa tindahan ko at nagiinuman. O hindi pa rin nakinig. Napakasama niya. Bumangon na nga ang anak ko mula sa putikat. Muli pa niya yung sinusubsob. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako para magkaroon ng katarungan ang nangyari kay Connie. Kung kailangan tumistigo, titistigo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Edong. Ang totoo, hanga ako sa iyong anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para makatulong sa iyo. Kaya ngayon na nagbabagong buhay na siya, dapat siyang tulungan. Hindi dapat lapastanganin. Dito na muna ako sa probinsya magpapalamig. Kung walang hiyang Connie na yun, kinasuhan pa ako. Di naman siya mananalo. At dahil isa lang siyang bayarang babae, walang maniniwala sa kanya. Kapag malamig na sa paghahanap sa akin ng mga pulis, babalik ako sa lugar namin. At mananagot ka sa akin. Mga pulis! Huwag kang kikilos! Pinarakip ka namin sa salang panggagasa. Hindi! Hindi ako nasasama sa inyo! Lalaman ako! Totoo, anak? Papasok ka na sa snack house mo? Opo, inay. Total, nakasampa na yung kaso ko laban kay Jack. Tsaka bahala na po ang Diyos at yung mga pulis doon. O sige na po, magtatrabaho na ako. Tama ang gagawin mo, Connie. Oy, Edong, narito ka pala. Bukas ang pintuan nyo, kaya tumuloy na ako. May maganda kasi akong balita sa inyo. Lalo na dito kay Connie. Po? Bakit po? Ano po yun, Mang Edong? Nadakip na si Jack. Ha? Talaga ho? Oo, kanina lang. Itinawag sa akin ng anak ko. Ay, mabuti naman. Salamat po, Diyos ko. Yun nga lang. Hindi na siya makapagdurusa sa bilangguan. Bakit? Nanlaban siya, nandarakpin na siya. Kaya napatay. Masaya pa rin po ako, Mang Edong, dahil nagkaroon na ng hustisya yung kalapastangan ng ginawa niya sa akin. Sa ngayon, 2 na ang aking snack house. At bagamat naaalala ko pa rin ang nakaraan, bawas na ang sakit sa aking puso. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Kung itatakwil lamang ng tao ang labis na pagkahilig sa laman, mababawasan ang suliranin ng lipunan at magiging payapa ang mga mamamayan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benjamin, Baynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara.
Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.